Naalala ni Mateo ang sinabi ni Sofia na si Isabela ay may kaunting karanasan sa mga relasyon, takot masaktan, at ang pagtanggi nito ay masakit din para sa kanya. Unti-unti, naintindihan ni Mateo ang takot at mga salungat na damdamin ni Isabela. Pag-uwi ni Isabela, naalala niya ang mga sinabi ni Angela, pati na rin ang mga kritisismo ni Marco dati tungkol sa trabaho at pangarap niya. Hindi niya napigil ang umiyak ng buong sakit. Sa panahon ng bagong taon, umuwi si Mateo sa probinsya, dala ang mga regalo para sa mga kamag-anak. Gayunpaman, ang kanyang ama, si Antonio, ay nakipag-usap lamang sa kanya ng pormal, bago ipakilala si Nurse Vicky at ang anak nitong lalaki. Nang malaman ni Mateo na naninirahan ang mag-ina sa kanyang dating kwarto sa itaas, tahimik niyang niligpit ang kanyang mga gamit at lumipat sa sala sa unang palapag. Kinabukasan, unang araw ng bagong taon, na siyang kaarawan rin ni Mateo. Habang nag-scroll siya sa Facebook, napansin niya ang post ni Isabela na bumabati ng bagong taon, at hindi niya mapigil ang ngumiti. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumatanggap ng mga automated na pagbati sa kaarawan mula sa iba't ibang apps. Samantala, sa The Pearl Manila, masaya at abala ang mga empleyado sa pagdiriwang ng bagong taon. Sama-sama silang nagluluto ng lumpia, nagkukwentuhan, at nagpipicture. Sina Lester at Sofia ay nag-aayos ng kanilang mga gamit para sa pag-uwi sa probinsya. Matapos magpaalam kay Isabela, si Lester mismo ang nag-alok na ihatid si Sofia sa terminal ng bus. Dahil hindi maganda ang relasyon ni Mateo sa kanyang ama, hindi siya pamilyar sa mga kamag-anak sa ama. Sa hapagkainan, nag-iisa siyang nakaupo, tahimik na pinapanood ang kanyang ama na maalagang naglalagay ng pagkain at nagsasalin ng tsaa para kay Nurse Vicky. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Noon, sa isang katulad na hapunan ng pamilya, ang kanyang ina ay aksidenteng natapon ang sabaw, dahilan upang siya'y pintasan ng mga kamag-anak. Ang kanyang ama, sa halip na ipagtanggol ang ina, ay nanatiling tahimik at walang pakialam. Sa bisperas ng bagong taon, naghanda ang mga magulang ni Isabela ng masarap na Noche Buena. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Isabela ng mensahe ng pagbati mula kay Marco Valencia. Agad niyang binura ang lalaki mula sa listahan ng kanyang mga kaibigan. Si Leo Garcia, ang batang pasyente ni Mateo, ay nagpadala rin ng mensahe ng pagbati sa doktor. Sinabihan ni Mateo si Leo na iparating ang kanyang pagbati kay Isabela. Ngunit sa oras na iyon, abala si Isabela sa panunood ng espesyal na programa sa telebisyon kasama ang kanyang mga magulang, kaya hindi niya napansin ang mensahe. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, muling pinilit ni Antonio si Mateo na magpakasal muna bago magpatuloy sa kanyang karera. Binanggit niya ang pagkakaantala ng proyekto ni Mateo sa tradisyonal na medisina, at inulit ang kanyang pagkadismaya dahil hindi sinunod ni Mateo ang plano niyang maging isang cardiac surgeon. Hindi na nakapagpigil si Mateo at sinagot ang ama, "Bakit mo pa ako tinawag para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon, gayong malinaw na hindi mo naman ako kailangan?" Labis itong ikinagalit ni Antonio. Lumabas si Mateo upang mag-video call kay Lolo Armando. Masaya nilang binati ang isa't isa ng bagong taon. Hindi nakalimutan ni Lolo na batiin si Mateo sa kanyang kaarawan, bagay na hindi nagawa ng kanyang ama. Ang mainit na pagbati ng kanyang lolo ay nagdulot ng biglang pagkabog sa kanyang dibdib. Samantala, napansin ni Isabela ang mensahe ni Mateo na ipinadala ni Leo. Nagsimula siyang mag-compose ng isang formal na pagbati, ngunit binura niya ito dahil tila masyadong opisyal. Sa halip, nagpadala siya ng isang simpleng emoji ng ngiting mukha. Biglang tumawag si Mateo. Sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Isabela ang lungkot at pag-iisa nito. Nag-usap sila ng matagal, tungkol sa maraming bagay. Nang malapit nang matapos ang tawag, nagpalitan sila ng mga pagbati. Ngunit pareho silang nag-alangan na tapusin ang pag-uusap. Biglang naalala ni Isabela na kaarawan pala ni Mateo. Agad siyang tumakbo sa kusina, kinuha ang isang maliit na puto, nilagyan ito ng kandila,
at tumawag ulit kay Mateo via video call. Habang kinakanta ang Happy Birthday, sinabi niya, mag-wish ka na at ihipan mo ang screen. Pagkatapos, siya na mismo ang pamihip sa kandila. Sa kabila ng distansya, pareho nilang naramdaman ang init ng sandaling iyon. Lubos na naantig si Mateo. Sa mabalik ko sa Manila, Mateo ani. Isabela ngumiti habang ang paputok sa labas ay patuloy na nagliliwanag. Kinabukasan, unang araw ng bagong taon, inihanda ni Mateo ang kanyang mga gamit pang medikal. Balak niyang magbisikleta sa bayan upang magbigay ng libreng konsultasyon sa mga matatandang mag-isa sa buhay. Kahit hindi pa siya kumakain ng almusal, sinimulan niya ang kanyang misyon. Hindi siya pinigilan ni Antonio, habang si Nurse Vicky ay tahimik na nanonood sa tensyon sa pagitan ng mag-ama. Hindi nagtagal si Mateo sa probinsya. Ginugol niya ang oras sa pagbisita sa mga bahay sa maliit na komunidad, tinulungan ang mga matatanda sa kanilang mga karamdaman. Maingat niyang sinuri ang pulso, tinanong ang kanilang kalagayan, at nagbigay ng hilit, tradisyonal na masahe. Maraming nakaramdam ng ginhawa at masayang nagpasalamat sa kanya. Sa isang maliit na hardin, napansin ni Mateo ang mga tanim na munggo. Bumili siya ng isang malaking supot, nilinis ito, at pinatuyo sa araw. Matapos matuyo, maingat niyang inilagay ang mga ito sa dalawang malinis na garapon, na balak niyang ibigay kay Isabela sa kanyang pagbabalik sa Manila. Sa ikatlong araw ng bagong taon, inihanda ni Mateo ang kanyang mga gamit para bumalik ng Manila. Habang bumababa sa hagdan, nakita niya ang anak ni Nurse Vicky na naglalaro ng mag-isa. Napansin ni Mateo ang pagiging mahiyain ng bata ngunit halata ang kabaitan nito. Naantig ang damdamin ni Mateo, kaya binigyan niya ang bata ng pakimkim. Sa mungkahi ni Vicky, lumapit si Antonio upang magpaalam sa anak. Tahimik niyang pinanood si Mateo habang sumasakay sa sasakyan. Pagdating sa Manila, agad nag-text si Mateo kay Isabela. Nagsabi siyang gusto niyang magbigay ng bawi na regalo sa kaarawan, at inimbitahan si Isabela na bumaba sa lobby ng kanyang apartment. Inabot niya ang 2 garapon ng munggo na pinatuyo, kasama ang ilang simpleng recipe para sa pagkain at inumin mula sa munggo. Ang munggo ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, nagpapalusog ng dugo, at maganda rin para sa mood, paliwanag niya. Bigla niyang ibinahagi, naranasan ko rin ang sakit matapos ang hiwalayan. Kung pakiramdam mo ay nawawala ang kakayahan mong magmahal, unahin mong matutong mahalin ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras sa pagdudusa. Matapos nito, bumisita si Mateo kay Lolo Armando. Ikinwento niya ang tungkol sa bagong pamilya ng kanyang ama. Bagamat nalungkot si Lolo para sa anak niyang pumanaw, nauunawaan niya ang sitwasyon. Natural lang para sa mga kaedad ng ama mo ang maghanap ng kasama sa pagtanda, Mateo. Dapat nating ipagpasalamat ang kaligayahan niya. Sumang-ayon si Mateo at nagdesisyon na mula ngayon, tuwing bagong taon, babalik siya sa bahay ng kanyang lolo upang ipagdiwang ang okasyon kasama ang alaala ng kanyang ina. Hindi na siya babalik sa bahay ng ama, na tila hindi na siya kailangan. Ngumiti si Lolo Armando, ngunit bigla niyang binanggit si Angela Lim, narinig ko na gusto niyang kumuha ng PhD at baguhin ang kanyang larangan. May kinalaman ka ba rito? Tumugon si Mateo, desisyon niya iyon, Lolo. Ayoko nang makialam. Natanggap ni Isabela ang opisyal na liham ng pagtanggap mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Switzerland. Masaya siya, lalo na nang malaman niyang maaari siyang magsimula sa Pebrero o Oktubre. Matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang pumasok sa Oktubre. Ang dahilan niya ay upang tapusin ang 7 taon sa The Pearl Manila, mag-ipon ng pera, at upang magkaroon ng mas maraming oras kasama si Mateo. Sina Sofia at Lester ay agad na naintindihan ang kanyang tunay na dahilan. Ibinahagi ni Isabela ang balita sa kanyang mga magulang, na buong suporta sa kanyang desisyon. Nais din niyang sabihin ito kay Mateo, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Gumawa siya ng mahabang mensahe,
ngunit binura niya ito. Nang magbukas siya ng Viber upang magpadala ng mensahe, nakita niyang, Mateo Santos is typing. Matagal siyang naghintay, ngunit walang dumating na mensahe. Isang hapon, biglang nahirapan sa paghinga at sumakit ang dibdib ni Lola Remedios sa hotel. Mabuti na lang at may nakakita at agad na ipinaalam kay Isabela. Kahit sinasabi ni Lola na dati na niyang nararamdaman ang sakit, iginiit ni Isabela na magpatingin siya sa ospital. Binanggit pa niya na may kilala siyang mahusay na doktor ng tradisyonal na medisina. Sa huli, pumayag si Lola. Agad na nag-text si Isabela kay Mateo upang ikwento ang sitwasyon at humingi ng tulong. Nagkasundo silang dalhin si Lola sa ospital kinabukasan. Kinabukasan, dinala ni Isabela si Lola Remedios sa klinika ni Mateo sa Manila Central Hospital. Maingat niyang sinuri ang kalagayan ni Lola at tiningnan ang mga lumang resulta ng pagsusuri. Dahil medyo malabo ang pinakahuling CT scan, hiniling niya kay Angela Lim na samahan si Lola sa bagong scan. Habang nag-iisa sila sa klinika, nag-aalangan si Isabela kung sasabihin ba kay Mateo ang tungkol sa kanyang desisyon na ipagpaliban ang pag-alis. Tila naramdaman ni Mateo ang kanyang pag-aalinlangan at tinanong siya tungkol sa kanyang plano. Nang malaman niyang aalis si Isabela sa Oktubre imbes na Pebrero, nagulat siya, at pagkatapos ay nagalit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano? Galit niyang tanong. Isa, napakawalang pakialam mo, dagdag niya, na halatang nasaktan. Sa pag-uwi, napansin ni Lola Remedios ang tensyon sa pagitan ni Isabela at Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela at mahinang sinabi, Hiha, minsan iniisip natin na buo na ang desisyon natin, na hindi tayo magpapadala sa kung anuman. Pero tandaan mo, ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Isabela, at bigla niyang naalala si Mateo. Kinabukasan, nag-text si Mateo kay Isabela, tinatanong kung nasubukan na niya ang ginataang munggo ayon sa kanyang recipe. Nagpadala si Isabela ng larawan ng ginataang munggo na niluto ng kanyang ama, kalakip ang mensaheng, bunga ng assignment mo. Si Leo Garcia, na mas gumaling na, ay naghahanda ng umalis sa ospital. Bago umalis, pinakiusapan niya si Mateo na iparating ang pasasalamat kay Tita Isa. Buong galak na tinanggap ni Mateo ang hiling ng bata. Pagkatapos ng holiday ng bagong taon, nagkaroon ng unang pulong ang mga empleyado ng The Pearl Manila. Napansin ni Isabela ang kakaibang pag-uugali ni Lester at Sofia. Wala na ang dating biruan at asaran nila, sa halip ay napuno ng makahulugang tinginan ang kanilang mga mata. Si Angela Lim naman ay nagdesisyon na tuluyang bitawan ang kanyang damdaming hindi nasusuklian. Nagpunta siya kay Mateo upang magpaliwanag ng direkta. Sinabi niya na ang mga salitang nasabi niya noong nakaraan ay dulot lamang ng selos at kawalan ng pag-iisip. Humingi siya ng tawad at nagpaabot ng hanggaring magpatuloy sa pag-aaral mula kay Mateo bilang isang mag-aaral. Kinabukasan, ipinakita ni Isabela ang isang litrato ni Lester at Sofia na magkatabi at tila malapit sa isa't isa sa pulong. Sa huli, dahil sa pang-aasar ng mga kasamahan, napilitan ang dalawa na aminin ang kanilang tunay na nararamdaman. Paliwanag nila, sa panahon ng holiday, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isip at natuklasan ang damdamin nila para sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Sofia na nagpaplano siyang mag-resign upang maghanap ng bagong landas pagkatapos umalis ni Isabela para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Sa parehong araw, nag-text si Mateo kay Isabela, tinatanong ang tungkol sa BiTAP o ang kanyang homework sa pagkain at herbal remedies. Sagot ni Isabela, wala pong espesyal na niluto si Papa ngayon, kaya wala akong may submit. Ang sumunod na mensahe ni Mateo ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Isabela, pwede ba akong pumunta para tingnan ito ng personal? Gusto talaga kitang makita. Napaisip si Isabela, hindi alam kung paano sasagutin dahil abala siya sa trabaho. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang shift, nakatanggap si Isabela ng mensahe mula kay Mateo.
Ipinadala niya ang larawan ng isang bench sa ilalim ng gusali ng kanilang apartment. Bumaba si Isabela upang hanapin siya, at nakita niyang nakaupo si Mateo, napapalibutan ng mga bote ng serbesa. Mukha siyang lasing. Pagkakita kay Isabela, sinimulan ni Mateo ang pagsisigaw, "Ikaw? Ikaw talaga? Walang kwenta. Napakawalang puso mo. Nakuha mo na ang isda, pero gusto mo pang pakawalan. Napaka-irresponsible mo. Alam mo ba iyon?" Sa kabila ng kalasinggan ni Mateo, nasaktan si Isabela sa kanyang mga salita. Naramdaman niya ang guilt dahil sa pagkakasakit niya sa damdamin ni Mateo. Nangamba siya na baka magkasakit si Mateo dahil sa lamig, kaya't inakay niya ito pabalik sa kanyang apartment. Ngunit pagkapasok, tumayo si Mateo ng tuwid, malinaw ang mata at walang bakas ng kalasinggan. Tinitigan niya si Isabela, na labis na nagulat. Napagtanto ni Isabela na niloko siya ni Mateo. Ang mga salitang binitiwan nito kanina ay mas lalong nagdulot ng kalituhan at guilt sa kanya. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Isabela ang sinigang na isda na niluto ng kanyang ama, naalala niya ang sinabi ni Mateo tungkol sa pagkuha ng isda at pagpapakawala nito. Napangiti siya at nagpadala ng larawan ng sinigang kay Mateo, kasama ang mensahe, "Homework ngayong araw." Ang isda na ito, hindi pa kakawalan. Paulit-ulit na tiningnan ni Mateo ang larawan, labis ang saya sa kanyang puso. Habang si Mateo ay naghintay na si Isabela ay tuluyang makalaya mula sa sakit na dulot ni Marco at magbukas ng puso para sa kanya, nagulat siya nang biglang lumitaw si Marco Valencia sa The Pearl, Manila. Nagpatawag ng emergency meeting ang general manager, inutusan ang lahat ng departamento, lalo na ang front desk team ni Isabela, na tiyakin ang pinakamagandang serbisyo upang makuha ang malaking kontrata mula sa kumpanya ni Marco. Nagulat si Isabela ngunit nanatiling propesyonal at bumalik sa trabaho. Pagdating ni Marco sa hotel, agad na napansin ni Sofia at Lester na ang dahilan ng kanyang pagbisita ay si Isabela. Pinili ni Marco na manatili sa The Pearl, Manila, kahit may mas magagandang opsyon, upang maging malapit sa proyekto ng Science Park na kanyang nilalabanan sa bidding. Sa unang araw pa lang, gumawa ng eksena si Marco, pilit na hinahanap si Isabela. Pinigilan siya ni Sofia, sinabing hindi maaaring ibigay ang personal na impormasyon ng empleyado. Hindi pa rin nakantento, bumili si Marco ng malaking bouquet ng pulang rosas at naghintay sa lobby. Agad na nag-text ang general manager kay Isabela, sinabing kailangan niyang harapin si Marco. Walang magawa si Isabela kundi pumunta sa lobby upang tanggapin ang mga bulaklak, habang ang mga empleyado ay nag-uusyoso. Nagsimula ang bulong-bulungan na si Marco ang mayamang ex-boyfriend ni Isabela. Inalok ni Marco si Isabela na umakyat sa kanyang kwarto upang pag-usapan ang kanilang relasyon, ngunit galit na itinapon ni Isabela ang bouquet sa kanya. Nang marinig ang mga paliwanag ni Marco at ang pagtatanggol nito sa kanyang mga ginawa noon, tahasan siyang tinanggihan ni Isabela. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang pagkamuhi nang subukan ni Marco na hawakan ang kanyang kamay. Pagbalik sa opisina, agad na lumapit sina Sofia at Lester upang aliwin si Isabela. Pinayuhan nila siya na huwag magpadala sa mga sinasabi ni Marco. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtanggi ni Isabela kay Marco sa buong hotel. Maraming babaeng empleyado ang nagsimulang magbulong-bulungan. Sinasabing si Isabela ay nagpapasikat, hindi marunong magpasalamat, at hindi pinahahalagahan ang isang magandang pagkakataon, tulad ni Marco. Sa pulong ng mga empleyado, palihim na pinuna ng general manager ang aksyon ni Isabela, sinasabing naapektuhan ang imahe ng hotel. Tinanggal ang kanyang buwanang bonus at binalaan ang lahat na panatilihin ang tamang asal sa harap ng VIP na mga bisita. Kinagabihan, nagkaroon ng bangungot si Isabela, na panaginip niyang binibigyan siya ni Marco ng bulaklak. Pagkagising, nakita niya ang mensahe ni Mateo na nagtatanong kung bakit hindi pa siya nagsusumite ng homework. Sumagot si Isabela na walang espesyal na pagkain ngayong araw, ngunit magpapadala siya kinabukasan. Kinaumagahan,
nakita niya ang isa pang bouquet sa harap ng kanyang opisina, kasama ang isang sulat mula kay Marco. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang mga bulaklak sa basurahan. Samantala, tumawag ang ama ni Marco, tinatanong kung kailan siya uuwi. Sagot ni Marco, kapag handa na si Isabela, dadalhin niya ito upang ipakilala sa pamilya. Ngunit hindi natuwa ang kanyang ama, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nagpunta si Isabela sa convenience store upang bumili ng bottled na tubig mula sa munggo. Ibinuhos niya ito sa baso, kinuha na ng litrato, at ipinadala kay Mateo. Agad na napansin ni Mateo ang pagkakaiba, binili mo ito, hindi ba? Ang lutong bahay ay hindi ganito kalinaw. Napilitan si Isabela na aminin. Habang nag-uusap sina Isabela, Sofia, at Lester tungkol sa kanilang lunch break, biglang dumating si Marco sa pintuan ng opisina upang imbitahan si Isabela na kumain. Sinubukan ni Sofia na pigilan siya, ngunit napagpasyahan ni Isabela na sumama upang maiwasan ang gulo. Dinala ni Marco si Isabela sa isang Korean barbecue restaurant. Ito ang paborito mo noon, sabi niya. 7 taon tayong magkasama, hindi ba natin kayang ayusin ito? Ipinagyabang ni Marco ang kanyang kumpanya, sinabing matagumpay na ito at hindi na niya kailangang makinig sa kanyang ama. Napansin ni Isabela na nananatiling makasarili si Marco, hindi pa rin iniintindi ang damdamin niya. Bukod pa rito, matagal na niyang hindi gusto ang Korean barbecue. Nagtaksi pa uwi si Isabela, masama ang pakiramdam. Napansin niyang nawawala ang scented pouch na bigay ni Mateo, at naisip niyang naiwan ito sa kotse ni Marco. Nagsimula siyang mag-alala. Dumiretso siya sa Maharlika Clinic upang hanapin si Mateo. Nakita ni Mateo ang malamig na kamay ni Isabela at inalok siyang magpahilot para maibsan ang kanyang tensyon. Dumating si Marco sa clinic, hinahanap si Isabela. Sinabi ni Mateo na nasa acupuncture session siya at pinaupo si Marco sa labas. Paglabas ni Isabela, tinignan siya ni Marco at sinabing, "Siguradong matagal mo na siyang hinahabol, hindi ba? Kung pumayag siya sa iyo, hindi kami aabot sa ganito." Hindi pinansin ni Mateo ang sinabi ni Marco at sinabing, malapit nang magsara ang clinic. "Pwede ka nang umalis." Umalis si Marco, puno ng galit. Lumabas si Mateo upang samahan si Isabela. Nakita niyang malamig pa rin ang kamay nito, kaya't ibinigay niya ang kanyang jacket at maingat na niyakap si Isabela upang magbigay ng comfort. Pag-uwi ni Isabela, napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aalala. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari, ngunit sinagot lamang niya na wala siyang problema. Kinabukasan, pagdating sa opisina, nakita ni Isabela ang assistant ni Marco na may dala-dalang malaking bouquet ng bulaklak at naghihintay sa labas. Sinabi ng assistant na si Marco ay nasa business trip, kaya't siya ang naatasang magdala ng bulaklak bilang representative ng boss. Tumanggi si Isabela at sinabing ibalik na lang ang mga bulaklak dahil hindi niya ito tatanggapin. Labis na nahirapan ang assistant, kaya't nakiusap siya kay Isabela na sabihin kay Marco na huwag na siyang pahirapan. Malamig na sumagot si Isabela, "Wala na akong paraan para makipag-ugnayan kay Marco. Ikaw na ang magsabi sa kanya." Samantala, masayang ibinalita ni Miguel Tan kay Mateo na ang kanyang aplikasyon para sa funding ng research project ay sa wakas na aprobahan na. Labis ang tuwa ni Mateo. Hiniling din ni Miguel na makasama sa research team dahil halos kalahating taon na niyang sinusuportahan ang proyekto ni Mateo. Masaya rin ang mga kasamahan nila para kay Mateo, dahil sa wakas ay nagbunga ang kanyang tiyaga. Tumawag din si Lolo Armando upang batiin ang kanyang apo. Tinawag ni hotel manager si Isabela sa opisina nito. Sinabi niya kay Isabela na dapat niyang ayusin ang personal na relasyon niya kay Marco. Napakababasag ng industriya ng serbisyo, Reyes. Maraming empleyado na ang natanggal dahil sa mga isyu sa mga kliyente. Kung matanggal ka dahil sa ganitong sitwasyon, mahihirapan kang makahanap ng trabaho sa mga high-end na hotel. Tahimik na tumango si Isabela bilang tanda ng pag-unawa bago siya umalis.
Nagpunta si Lola Remedios sa klinik ni Mateo para sa follow-up check-up. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Lola si Isabela. Doktor, napansin ko na medyo malungkot ang bata ngayon. Ngumiti si Mateo at sinagot, si Isabela ay matalino at malakas na babae, Lola. Naniniwala ako na kaya niyang ayusin ang lahat. Medyo nalilito lang siya ngayon, pero tiyak na magiging maayos din siya. Dumalo si Marco sa isang award ceremony para sa technology industry. Nag-text siya kay Isabela na maghintay sa kanya pagkatapos ng event. Sa parehong oras, tumawag ang ama ni Marco, hinihiling na bumalik siya agad sa kumpanya pagkatapos ng seremonya. Sinagot ni Marco na gusto pa niyang maghintay kay Isabela. Galit na sinabi ni Mr. Valencia, huwag mong isipin na ang pagdadala sa batang iyon sa bahay ay makakakontra sa akin. Kinagabihan, dumating si Marco sa bahay ni Isabela na may dalang maraming mamahaling regalo. Balak niyang mag-propose sa kanya ng sorpresa. Pagka-uwi ni Mateo sa kanyang apartment, narinig niya mula sa security guard ang tungkol sa pagbisita ni Marco. Naramdaman ni Mateo na may hindi magandang mangyayari, kaya't dali-dali siyang umakyat sa unit ni Isabela. Sa loob ng bahay, tinatanong ng mga magulang ni Isabela si Marco tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Pagkarating ni Isabela sa pintuan, narinig niya si Marco na nagsabi, ang dahilan ng paghihiwalay ay kasalanan ni Isa. Galit na pumasok si Isabela at sumigaw, anong pinagsasabi mo? Sinagot siya ni Marco, masyado mo akong iniiwasan nitong mga araw. Para akong tanga na hinahanap ka kung saan-saan. Naiiyak si Isabela habang sinasabi, noon, nagpadala ka lang ng isang mensahe, tapos bigla kang nawala. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang sagot mo. Isang salita lang mula sa'yo, babalik ako na parang aso sa'yo. Pero ngayon, Marco, iba na. Hindi na kita gusto. Biglang tumunog ang doorbell. Si Mateo ang dumating, may dalang mangkok ng herbal soup. Masaya niyang sinabi, nagluto ako ng kaunting sopas para sa dalawang magulang ni Isa. Pasensya na, 4 na servings lang ang ginawa ko. Hindi ko alam na may bisita pala kayo. Sinadya niyang magsalita ng malakas. Galit na tinanong ni Marco si Isabela, tinatanggihan mo ako dahil sa kanya, hindi ba? Sinubukan niyang hilahin si Isabela, ngunit mabilis na hinayla ni Mateo si Isabela patalikod sa kanya. Tumayo rin ang ama ni Isabela at itinuro ang pintuan, pakilabas na lang, hindi namin tinatanggap ang bisita tulad mo. Pagkaalis ni Marco, hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang damdamin. Tumakbo siya sa kwarto at umiyak ng todo. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Mateo para sa kanya ng tahimik. Naramdaman niya ang sarili niyang kahinaan at iniisip na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Mateo. Pumasok si Mateo sa kwarto, umupo sa tabi niya, at tahimik na iniabot ang tisyo. Pagkatapos, hinalikan niya si Isabela sa noo. Tumingin si Isabela kay Mateo, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ang puso niya ay punong-puno ng init at pasasalamat. Dahil sa nangyari, labis na nag-alala ang ina ni Isabela. Sinabi niya sa asawa, noong bagong taon, napansin ko na parang may mali kay Isa. Kung tinanong ko lang sana sina Sofia o Lester, hindi sana nangyari ito. Pinakalma ng ama ni Isabela ang kanyang asawa, hindi niya sinabi dahil iniisip niya na baka mag-alala tayo. Samantala, bumalik si Marco sa hotel at uminom ng maraming alak. Galit siyang nagbasag ng mga gamit sa kwarto. Kalma namang ipina-record ni Lester ang insidente, gumawa ng damage report, at sinabing ay padadala ang invoice para sa bayarin kinabukasan. Pumasok ang ina ni Isabela sa kwarto niya upang kausapin siya. Isa, kung may problema ka, huwag mo nang itago sa amin. Lagi kaming nandito para sayo. Tumango si Isabela bilang tanda ng pagsang-ayon. Ang ama niya rin ay tumawag ng courier service upang ipadala ang lahat ng regalo ni Marco pabalik sa kumpanya nito. Nagpunta sina Lester, Sofia, at Miguel sa bahay ni Isabela para sa hapunan.
Ikinwento ni Lester, sinabi ng general manager na hindi na i-extend ang kontrata ni Marco sa hotel pag-expire nito. Nagulat si Isabela, pero malaking kliyente si Marco, bakit ganon? Tumawa si Lester, sabi ng manager, masyado siyang magulo. Hindi kayang tiisin ng hotel ang ganitong klaseng bisita. Ikinwento rin ni Lester na ipinadala na ang invoice para sa damages na ginawa ni Marco. Labis na nagalit ang ama ni Marco dahil sa kahihiyan na idinulot ng anak. Masayang-masaya ang mga magulang ni Isabela nang marinig ang balita. Ikinwento rin ni Isabela na opisyal ng magkasintahan sina Lester at Sofia. Agad namang naglabas ng alak ang ama ni Isabela upang magdiwang, ngunit pinagalitan siya ng kanyang asawa. Nagtanong si Lester kung bakit bawal uminom ang ama ni Isabela. Sumagot ang ama, kasi kapag lasing ako, nagsasalita ako ng English, hindi ako naiintindihan ni Mrs. Nagpunta si Isabela sa opisina ni Marco upang ibalik ang scented pouch na naiwan sa kotse nito at isang bote ng pabango na ipinadala niya dati. Sinabi ni Marco, special na pabango ito na ipinagawa ko para sayo. Umiling si Isabela, hindi ko gusto ang amoy nito. Tinitigan niya si Marco at malinaw na sinabi, Marco, tapos na talaga tayo. Sa sandaling iyon, lubos na niyang naintindihan na mahal na niya si Mateo. Matagal na pala, ngunit hindi niya ito napagtanto dahil patuloy siyang tumitingin sa nakaraan. Diretso si Isabela sa bahay ni Mateo. Kumakatok siya ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Labis siyang nag-alala. Biglang bumukas ang pinto, hawak ni Mateo ang isang supot ng basura. Magtatapon lang ako ng basura, kalmado niyang sinabi. Mahinang sagot ni Isabela, pwede ba? Pwede ba akong sumama? Habang naglalakad sila papunta sa basurahan ng kondo, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, tumigil si Isabela. Buong tapang niyang sinabi, Mateo, pwede ba kitang maging boyfriend? Tinitigan siya ni Mateo, malalim ang tingin. Sigurado ka na ba? Tanong niya. Hindi pa man nakakasagot si Isabela, yumuko si Mateo at hinalikan siya ng matamis at puno ng damdamin. Pagbalik nila sa apartment ni Mateo, binuksan niya ang cabinet at ipinakita ang maraming scented pouch na gawa niya, na balak niyang ibigay kay Isabela sa tamang oras. Napaluha si Isabela, sabay sabi, ang tanga ko, hindi ko agad na-realize ang feelings ko. Ngumiti si Mateo, niyakap siya ng mahigpit. Hindi pa huli ang lahat. Simula ng opisyal na naging magkasintahan sila, tila naging mas makulay at puno ng saya ang mundo sa paligid nila. Gabi-gabi silang nag-uusap, nagkukwentuhan, at nagtatawanan hanggang madaling araw. Pareho silang masaya, punong-puno ng pagmamahalan. Kinabukasan, parehong masigla sina Isabela at Mateo sa trabaho. Hindi may tatago ang kanilang ngiti. Napansin agad ni na Sofia, Lester, at Miguel na may kakaibang nangyayari sa dalawa. Sa clinic, napansin ng mga nurse ang malaking pagbabago kay Mateo. Palaging masaya ang kanyang mukha, madalas siyang naghu-whistle, at mas kalmado siya sa trabaho. Madalas siyang biruin ng mga nurse, Dr. Santos, may magandang balita ba na hindi mo pa sinasabi sa amin? Dahil sa napakagandang mood niya, hindi niya napansin ang mga maliliit na pagkakamali sa report ni Miguel at pinuri pa siya. Nang mag-lunch break si Miguel, binati pa siya ni Mateo, enjoy your meal. Labis itong ikinagulat ni Miguel. Si Isabela naman ay masayang ibinalita sa kanyang mga kaibigan na sina Sofia at Lester na hindi na siya single. Masaya silang dalawa para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, hindi na nakapaghintay si Mateo. Tumakbo siya sa mall, bumili ng bagong indoor sleepers, ilang personal na gamit para sa babae, at isang bouquet ng blue tulips, ang paboritong bulaklak ni Isabela. Nagkita sila sa harapan ng kondo at magkahawak kamay na umuwi, puno ng pagmamahalan at saya, habang ang mga tao sa paligid ay napapansin ang kanilang tamis at nagiging inspirasyon sa iba. Pagdating sa bahay ni Mateo, siya mismo ang nagluto ng masasarap na pagkain, habang si Isabela ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak at naghahanda ng mesa para sa hapunan. Habang kumakain sila,
tumawag si Lolo Armando sa video call. Nakita niya ang simpleng hapunan sa mesa at agad na pinuna ang kanyang apo, Mateo. Unang date mo kay Isabela, tapos ganito lang ang niluto mo. Napakasimple naman. Tumawa si Mateo at humiling kay Isabela na ipaliwanag para sa kanya. Agad namang sinabi ni Isabela kay Lolo Armando na gustong-gusto niya ang mga nilutong pagkain ni Mateo dahil masarap at nagbibigay ng pakiramdam ng init at saya. Sa puntong iyon, inamin ni Mateo, nakilala ka na ni Lolo dati, at marami siyang papuri tungkol sa'yo. Nagmungkahi siya na maghanap sila ng tamang oras para opisyal na magkita, na ikinatuwa ngunit ikinabahala rin ni Isabela. Pagkatapos kumain, naupo sila sa sofa at nanood ng pelikula. Hiniling ni Mateo kay Isabela na turuan siya kung paano gumawa ng paper frog, isang bagay na madalas niyang gawin kapag siya ay stressed. Pero kahit anong pilit ni Mateo, hindi niya magawa ang tamang hugis, kaya't napanganga na lang siya habang pinapanood si Isabela na mabilis na nakatapos ng kanyang paper frog. Napatawa si Isabela sa hitsura ni Mateo, na kunwari nagtatampo, kaya't kinailangan niyang aliwin ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Isabela kung gaano sila kasaya at komportable sa piling ng isa't isa. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Mateo tungkol sa kanyang pinakamasamang plano. Ipinaliwanag ni Mateo na inihanda niya ang sarili sa posibilidad na maghintay kay Isabela habang siya ay nag-aaral sa ibang bansa. Kahit nasa relasyon sila, sinabi ni Mateo na kung hindi siya masaya, nahihirapan, o nakakaramdam ng pressure, dapat sabihin ito ni Isabela ng direkta. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para ayusin at palakasin ang kanilang relasyon, ngunit kung talagang hindi na posible, hindi niya pipilitin si Isabela na manatili. Lubos na naantig si Isabela sa mga tapat at responsableng salita ni Mateo. Naramdaman niyang napakapalad niya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang damdamin at natugunan ito ng isang malalim at mature na pagmamahal. Mahigpit silang nagyakapan. Dahil gabi na, sinamahan ni Mateo si Isabela pauwi sa bahay, at bago siya umalis, sinigurado niyang alam ni Isabela ang password ng kanyang apartment. Pagbalik sa kanyang kwarto, tinitigan ni Isabela ang bouquet ng tulip na ibinigay ni Mateo, iniisip ang mga sinabi nito. Bigla niyang naunawaan ang mga simpleng katotohanan tungkol sa pagmamahal at tiwala na hindi niya napansin noon. Kinabukasan, nagpunta si Isabela sa trabaho gaya ng dati. Sa oras ng pahinga, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mateo. Ipinakita nito ang larawan ng isang paper frog na kanyang ginawa, at sinabi niyang natutunan niya ito sa pamamagitan ng online tutorial. Dagdag pa niya, ang sipag ay pwedeng pumalit sa pagiging clumsy. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nag-text si Miguel Tan upang ibunyag ang katotohanan. Ate Isa, pinilit ako ni Kuya Mateo na gawin ang paper frog na yan para sa kanya. Sabi niya, kung hindi ko siya tutulungan, hindi niya aaprobahan ang English report ko. Hindi alam ni Isabela kung tatawa o magagalit sa makulit na nobyo niya. Samantala, nagpunta si Marco Valencia upang makipag-usap kay Isabela sa huling pagkakataon bago siya umalis. Galit na tanong nito, bakit mo pinili ang isang simpleng doktor ng tradisyonal na medisina tulad niya? Kalma namang sagot ni Isabela, dahil sa piling niya, nararamdaman ko ang kapayapaan at kasiyahan. Iyan ang hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Sana makahanap ka rin ng tunay na kaligayahan sa buhay mo. Natapos na ang proyekto ni Marco para sa bidding ng Science Park, hindi malinaw ang resulta. Ginawa niya ang mga papeles para mag-check out sa hotel at tuluyang umalis sa Manila. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Isabela at ang mga empleyado ng The Pearl Manila. Para kay Isabela, tuluyan nang natapos ang nakaraan niya kay Marco. Hindi niya napigilan ang sarili at tumawag kay Mateo, malambing na sinabi, "Miss na kita." Sa kabilang linya, mahinang sagot ni Mateo, puno ng pagmamahal, "Miss din kita." Narinig ng mga doktor at interns ang kanilang sweet na usapan, at agad na umalis,
iniwan ang kanilang boss sa kanyang romantic moment. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Isabela at nakita si Mateo na matagal nang naghihintay sa bus stop malapit sa kanyang lugar. Pagkakita sa isa't isa, mahigpit silang nagyakapan. Si Mateo ang nagluto ng hapunan para kay Isabela. Ikinwento ni Isabela na umalis na si Marco sa hotel. "Salamat sa hindi mo pagbitaw sa akin," sabi niya, puno ng emosyon. "Sa wakas, nakalaya na ako sa anino ng nakaraan." Pagkatapos, opisyal nang sinabi ni Isabela sa kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Mateo, kasabay ng kumpirmasyon na tapos na sila ni Marco. Buong suporta ang ipinakita ng mga magulang ni Isabela at nagmungkahi na magplano ng hapunan kasama si Mateo sa tamang oras. Kinagabihan, niyaya ni Mrs. Reyes si Isabela na maglakad-lakad sa labas. Palihim na nag-text si Isabela kay Mateo upang humingi ng tulong. Agad namang, nagkataon, na dumating si Mateo, magalang na bumati at masayang nakipag-usap sa mga magulang ni Isabela. Agad niyang nakuha ang tiwala at paghanga ng mga ito. Nagbigay ng dahilan ang mag-asawa upang iwan ang dalawa para sa kanilang oras na magkasama. Sa katapusan ng linggo, nagplano sina Sofia, Lester, Isabela, at Mateo na mag-picnic sa Luneta Park. Hiniling ni Sofia kay Mateo na kuhanan sila ng litrato, ngunit ang kakayahan ni Mateo sa photography ay, sakuna, lahat ng litrato ay malabo, mali ang frame, o putol ang ulo o paa. Agad na tinanggihan ni Sofia ang mga obra ni Mateo. Tinawag niya si Lester upang kuhanan sila ng litrato, at ang mga larawan ni Lester ay maganda at maayos. Samantala, naging mobile hanger si Mateo, bitbit ang lahat ng gamit ng grupo. Pagkatapos, naglakad ng magkasama sina Mateo at Isabela, nag-enjoy sa tanawin ng mga bulaklak. Sa gitna ng romantikong tanawin, nagpalitan sila ng matamis na halik. Agad na kinunan ni Lester ang sandaling iyon at ipinadala ang larawan sa dalawa. Pag-uwi, ipinakita ni Isabela ang mga litrato at video ng kanilang outing sa kanyang mga magulang. Labis na natuwa ang mag-asawa sa larawan ng kanilang anak na masaya sa piling ni Mateo. Parehong ginawang wallpaper ng dalawa ang kanilang larawan sa cellphone. Nakita ito ng mga interns ni Mateo sa ospital at bagamat medyo naiinggit, masaya sila para sa kanilang boss. Dahil sa maalagang pag-aalaga ni Isabela at matiyag ang paggamot ni Mateo, unti-unting bumuti ang kalusugan ni Lola Remedios. Bumalik ang kanyang tiwala sa buhay, at nagdesisyon siyang magpunta sa ibang bansa upang makasama ang kanyang mga anak sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Bago siya umalis, nagbigay siya ng isang magandang burda ng peony flowers kay Mateo at Isabela bilang pasasalamat at pagbati. Pagbalik sa bahay, magkasamang isinabit ni na Mateo at Isabela ang burda sa dingding. Habang naghahanap si Isabela ng mga gamit sa storage room, nakita niya ang isang maliit na kahon na may laman na round keychain na ibinigay niya kay Mateo noon. Naalala niya ang pag-aakala niyang nawala ang iron ring keychain na iyon. Agad niyang kinumpronta si Mateo tungkol sa kanyang panloloko. Nahuli sa akto, umamin si Mateo na sinadyang itago ang keychain dahil matagal na pala siyang may nararamdaman para kay Isabela. Kinabukasan, magkahawak kamay silang pumunta sa trabaho. Biglang naalala ni Isabela ang post ni Mateo sa Facebook tungkol sa licorice tea noong bago pa lang silang magkakilala. Tinanong niya si Mateo kung bakit niya ito ginawa. Pilit na iniwasan ni Mateo ang tanong, hinayla siya papunta sa ospital upang kumuha ng gamot. Narinig ni Isabela ang receptionist na nagsabi, madalas bumili si Dr. Santos ng licorice tea dito. Sabi niya, may kaibigan siyang hirap makatulog. Sa wakas, naintindihan ni Isabela ang intensyon ni Mateo mula pa noon. Pero itinanggi pa rin ni Mateo, sabay biro na si Isabela ang nanligaw sa kanya. Agad namang tumanggi si Isabela, imposible. Noon, hindi pa kami hiwalay ni Marco. Walang love at first sight, ha? Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Isabela kay Mateo na maghugas ng kamay.
Palihim niyang inilabas ang isang maliit na velvet box na may simpleng ngunit eleganteng silver ring na binili niya. Ngumiti siya kay Mateo, kung nakuha na kita, dapat maging responsable ako sa isda na ito, hindi ba? Hindi na pwede ang lumang keychain. Ngayon, tunay na singsing na. Akala ni Mateo, ilalagay ni Isabela ang singsing sa kanyang ring finger bilang proposal, ngunit sa halip, inilagay niya ito sa middle finger. Kunwari nagpakita si Mateo ng pagkadismaya. Natawa si Isabela, hinayla siya palapit, at binigyan ng matamis na halik bilang pampalubag loob. Dumating ang Andes, at nais ni Mateo na samahan si Lolo Armando sa probinsya upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Dahil sa trabaho, hindi makakasama si Antonio Santos, na ikinalungkot ni Mateo. Habang iniisip ang mga paghihirap ng kanyang ina bago ito pumanaw, naging mabigat ang kanyang pakiramdam. Biglang kumatok si Isabela sa pintuan. May dala siyang malaking bouquet ng blue tulips, at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw na agad na nagbigay liwanag sa madilim na damdamin ni Mateo. Sa sementeryo, sinabi ni Mateo sa puntod ng kanyang ina na mayroon na siyang nobya at ang kanyang research project ay nagkakaroon na ng progreso. Nakita ni Lolo Armando ang lungkot ng apo tungkol sa kanyang ama, kaya't sinabi niya, "Huwag mo nang masyadong isipin, Mateo. Marami pang inaasikaso ang tatay mo." Bilang pasasalamat sa pag-aalaga ni Isabela, inimbitahan ni Lolo Armando ang pamilya ni Isabela na bisitahin ang kanyang herbal garden at maghapunan sa darating na weekend. Masaya namang tinanggap ni Isabela ang imbitasyon. Pag-uwi, agad na sinabi ni Isabela ang balita sa kanyang mga magulang. Hindi mapigilan ni Mrs. Reyes ang kanyang pananabik at agad na binuksan ang kanyang aparador upang pumili ng damit na isusuot. Mahigpit na pinaalala ni Isabela sa kanyang mga magulang na huwag banggitin ang tungkol sa yumaong ina ni Mateo sa kanilang pagbisita kinabukasan upang maiwasan ang muling pagbalik ng lungkot sa maglolo. Kinabukasan, dinala ni Isabela ang kanyang mga magulang sa herbal garden. Pagkakita pa lang kay Lolo Armando, agad siyang nakilala ng mag-asawang Reyes. Lumabas na siya pala ang mabait na matandang madalas nilang nakakasama at nakakalaro ng chess sa parke malapit sa kanilang bahay. Mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawang pamilya at masayang nag-usap habang naglalakad sa paligid ng hardin na puno ng mabangong halamang gamot. Samantala, sina Isabela at Mateo ay laging magkasama, nagpapakita ng matatamis na kilos na puno ng pagmamahalan. Nang hindi sinasadyang mabanggit ni Lolo Armando ang tungkol sa kanyang anak na babae, biglang naging malungkot si Mateo. Sa puntong iyon, naintindihan ni Isabela kung bakit napakahalaga para kay Mateo ang asul na tulip, isang bulaklak na sumisimbolo ng pag-asa at bagong simula. Para kay Mateo, si Isabela ang naging liwanag ng kanyang buhay, ang bagong pag-asang sumilay sa kanyang mundo. Sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkaing gawa sa mga sariwang halamang gamot mula sa hardin, masaya silang nag-toast. Ikinwento ni Lolo Armando ang masasaya at malulungkot na alaala ng kanilang pamilya, at hindi niya nakalimutang banggitin ang pagkakataong nagkunwari siyang pasyente sa klinika ni Mateo. Noon lamang napansin ni Isabela na magaling pala ang tolerance ni Mateo sa alak. Naalala niya ang pagkakataong nagkunwari siyang lasing sa harap ng kanilang kondo, kaya't natawa siya nang ma-realize ang pagiging strategic ni Mateo sa panliligaw. Sa wakas, tuluyang nabunyag ang mga lihim na paraan ni Mateo upang mapalapit kay Isabela. Bukod dito, ibinunyag din ni Lolo Armando na siya ang tunay na may-ari ng herbal garden, at si Mateo ay nag-invest din ng malaking halaga rito. Biglang napagtanto ni Isabela ang maraming bagay tungkol kay Mateo. Pag-uwi, napagtanto ni Mateo na tuluyan na siyang na-booking ni Isabela. Nagkunwari siyang lasing at mukhang kawawa upang makuha ang kanyang simpatsya, ngunit si Isabela, na may halong biro at galit, ay nagkunwaring sinusuri ang kanyang pulso. Sinabi niya gamit ang mga salitang minsang ginamit ni Mateo, magulo ang pulso. Hindi balanse ang dugo at enerhiya,
malamang dahil sa sobrang pagsisinungaling. Habang natatawa at medyo inis, sinubukan niyang tanggalin ang singsing sa daliri ni Mateo, pinipilit siyang aminin kung paano siya sumugod sa panliligaw sa kanya. Habang nagtatrabaho, nagpadala ng mensahe si Mateo kay Isabela upang mag-sorry ng taos-puso sa kanyang mga drama noon. Nagkunwaring mataray si Isabela at sumagot, "Sige, patawad ka na sa pagkakataong ito." Samantala, si Lester ay naatasang mag-organisa ng isang malaking event sa The Pearl, Manila, ang forum ng Philippine Traditional Medicine Association. Maliban kay Lester at sa manager, medyo naiinip sina Isabela at Sofia dahil sa teknikal na aspeto ng event. Habang nag-uusap sila tungkol kay Mateo, napaisip si Lester kung dadalo ba ito. Ang event na ito ay prestihiyoso. Kung si Mateo ang maging consultant ko, tiyak na bagay siya, ani Lester. Gaya ng dati, hinintay ni Mateo si Isabela sa bus stop pagkatapos ng trabaho. Ipinaliwanag niya kung bakit bigla siyang naputol sa kanilang tawag kahapon, dahil sa isang emergency case, at ipinakita pa ang video na kuha ng mga kasamahan niya bilang patunay. Nang mabanggit ni Isabela ang tungkol sa forum sa hotel, sinabi ni Mateo na maaaring dumalo si Lolo Armando, ngunit siya mismo ay hindi sigurado dahil abala siya sa ospital. Kinabukasan, tumawag ang direktor ng ospital kay Mateo upang ipaalam na nakuha niya ang pagkakataong magpresenta ng kanyang research project sa nalalapit na forum ng traditional medicine. Inatasan siyang agad na ihanda ang kanyang report. Samantala, sina Miguel at ang mga intern ay nagplano sanang maghapunan matapos ang trabaho. Ngunit nakita nila si Angela Lim na sumakay sa kotse ng isang senior doctor. Naramdaman ni Miguel ang selos at hindi mapakali. Dahil abala sa paghahanda ng kanyang report, hindi nakasama si Mateo kay Isabela sa mga nakagawian nilang date. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon sina Isabela, Sofia, at Lester sa kanilang paboritong bar upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Bagamat handa nang magbitiw sina Isabela at Sofia, si Lester ay nananatiling nagdadalawang isip at pansamantalang nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa hotel. Pagkatapos magawa ang kanyang report, napansin ni Mateo na 9:00 na ng gabi. Nag-text siya kay Isabela ngunit hindi ito sumagot. Nag-alala siya at tumawag kay Lester, na nagsabing matagal nang nakauwi si Isabela. Nagulat si Mateo dahil inakala niyang magpapalipas ng oras si Isabela sa labas. Pagdating ni Mateo sa bahay, ikinagulat niyang makita si Isabela na naghihintay sa sofa. Nakagawa na siya ng isang portrait ni Mateo, at katabi nito ang isang pinatuyong dahon. Nagtanong si Mateo tungkol sa kahulugan ng dahon, ngunit ngumiti lang si Isabela at hindi sumagot. Masaya silang nagbiruan at nagkulitan. Ngunit biglang dumating si Miguel Tan, lasing na lasing dahil sa selos kay Angela. Hinanap niya si Mateo upang maglabas ng sama ng loob. Dahil dito, napilitan si Isabela na umalis ng maaga upang bigyang daan si Mateo na alagaan si Miguel. Pinilit ni Mateo na manatiling kalmado habang inaalagaan ang kaibigan. Kinabukasan, sinabi ni Mateo kay Miguel na pinalitan na niya ang password ng kanyang pinto at huwag na itong basta-basta pumunta sa bahay niya. Gayunpaman, matapos ang paninita, mahinahon pa rin niyang pinayuhan si Miguel na huwag agad mag-isip ng masama at alamin muna ang katotohanan bago magselos. Sa mga sumunod na araw, parehong naging abala sina Mateo at Isabela sa kanilang trabaho at mga personal na plano. Ginamit ni Mateo ang portrait na iginuhit ni Isabela bilang kanyang profile picture sa Viber, na labis na ikinatuwa ni Isabela. Sa katapusan ng linggo, si Isabela ang nagpunta sa bahay ni Mateo. Magkasama silang nagtrabaho ng tahimik ngunit puno ng pagkakaunawaan. Si Mateo ay nagsusulat ng research paper, habang si Isabela naman ay nag-aaral ng German. Tila nag-e-enjoy sila sa bawat sandali ng kanilang pagsasama. Nagbiro si Mateo kung pwedeng magpalipas ng gabi si Isabela sa kanyang bahay. Tumugon si Isabela ng pabiro rin, sinasabing, depende sa performance mo.
at sabay na itanong kung ano ang inatupag niya sa mga nakaraang araw. Tumanggi si Mateo na sabihin at sinabing hintayin na lang niya ang resulta. Sa ospital, nag-ipon ng lakas ng loob si Miguel upang tanungin si Angela tungkol sa pagsakay nito sa kotse ng isang senior doctor. Ipinaliwanag ni Angela na nagkataon lang na pareho sila ng ruta pauwi. Nakahinga ng maluwag si Miguel, ngunit nang tanungin niya ito para maghapunan, magalang siyang tinanggihan ni Angela dahil abala siya. Nang malaman niyang lilipat ng trabaho si Angela sa ibang lungsod sa susunod na linggo, muli siyang nakaramdam ng lungkot. Samantala, ang research project ni Mateo ay napili upang ipresenta sa Asia Pacific Health Summit na gaganapin sa Manila. Ibinahagi niya ang magandang balita kay Isabela at inimbitahan siya sa isang espesyal na hapunan upang makabawi sa mga nawalang oras ng kanilang pagsasama. Labis na natuwa at ipinagmamalaki ni Isabela si Mateo, sabay silang naglakad sa kalye, hawak kamay, punong-puno ng pagmamahalan. Sa araw ng Health Summit, sinamahan ni Lolo Armando si Mateo sa venue, ang The Pearl Manila Hotel. Habang nasa daan, naalala ni Lolo Armando si Antonio Santos, isang kilalang cardiologist at ama ni Mateo, na dadalo rin sa summit. Pinaalalahanan niya ang apo, kung may pagkakataon, subukang makipag-usap sa tatay mo. Ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ama ay dapat maresolba. Abala ang The Pearl Manila sa mga huling paghahanda para sa summit, na siniguradong magiging matagumpay ang event. Pagpasok ni na Lolo Armando at Mateo sa lobby, nakita nila si Isabela na nag-oorganisa ng mga tauhan. Nagkatinginan ang dalawa at nagpalitan ng matatamis na ngiti. Naroon din si Dr. Reyes, dating mentor ni Mateo, na natuwa sa kanilang pagkikita. Bago magtungo sa venue, binati niya si Isabela at sinabing napakaganda niya sa araw na iyon, bagay na nagpasaya sa kanya. Habang tinatanggap ang mga delegado, hindi inaasahan ni Isabela na makilala si Antonio Santos. Magalang niya itong inihatid sa registration table. Di nagtagal, si Lolo Armando, bilang isa sa mga honorary speakers, ay nagbigay ng pambungad na talumpati. Nag-text si Antonio kay Mateo, nagtatanong kung libre siya para mag-lunch. Ngunit abala si Mateo sa pakikipagkita kay Lolo Armando at ilang eksperto sa traditional medicine. Habang nag-iisa si Antonio sa restaurant ng hotel, nakita niya sina Mateo at Isabela na magkasama sa isang sulok ng lobby, tila magiliw na nag-uusap. Sa puntong iyon, tila naisip ni Antonio ang tunay na relasyon ng dalawa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap kay Mateo, bumalik si Isabela sa kanyang trabaho. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang si Antonio Santos, ang kilalang cardiologist na kanyang tinanggap kanina, ay walang iba kundi ang ama ni Mateo. Habang nagtatrabaho, napansin ni Isabela si Mateo na mag-isa at nakatingin sa mga halaman na nakadekorasyon sa lobby. Masaya siyang lumapit sa kanya. Sinabi ni Mateo na gusto niyang hintayin si Isabela matapos ang trabaho upang ihatid siya pauwi. Ngunit kinailangan ni Isabela na mag-overtime. Nagpakita si Mateo ng lungkot at nagpaalam na magkita na lang sila kinabukasan. Ngunit ayaw ni Isabela na maghintay pa ng isang araw bago sila magkita, kaya't pabirong sinabi niya na magkita sila mamayang gabi pagkatapos ng trabaho. Labis na natuwa si Mateo sa narinig. Nagbiro siyang hahalikan si Isabela, ngunit dahil nasa lugar ng trabaho sila at maraming tao, mabilis siyang itinulak ni Isabela palayo, sabay utos na, magpanatili ng distansyang 10 metro. Natawa si Mateo sa pagiging cute ng kanyang nobya. Bumalik si Isabela sa kanyang trabaho, puno ng kasiyahan at pananabik para sa kanilang date mamayang gabi. Alam niya na kahit marami pang hamon ang darating, lalo na ang kanyang nalalapit na pag-aaral sa ibang bansa, ang presensya ni Mateo ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at tiwala upang harapin ang lahat. Ang pagmamahalan nila, katulad ng mga halamang gamot sa hardin, ay nangangailangan ng oras at pag-aalaga upang magbunga ng maganda, ngunit tiyak na mamumulaklak ito ng buong ningning. Pagbalik ni Isabela sa lobby ng hotel, nagkataon niyang nakita si Antonio Santos,
ang ama ni Mateo. Tinanong siya ni Antonio tungkol sa relasyon nila ng kanyang anak. Nang malaman niya na si Isabela ang nobya ni Mateo, labis siyang natuwa at nagulat. Hindi kayo magkapareho ng propesyon, pero nagkakilala pa rin kayo, tunay na kapalaran, ani Antonio. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga alalahanin, si Mateo ay nasa oncology, tulad ko. Malaki ang pressure sa larangang iyon. Sana matulungan mo siya at maipakita ang iyong suporta. Ngumiti si Isabela at sumagot, huwag po kayong mag-alala. Mateo ay napakatalino at may matibay na personalidad. Lagi niyang alam kung ano ang gusto niya at kung paano ito makakamit. Kinagabihan, tulad ng nakagawian, pumunta si Isabela sa bahay ni Mateo para sa hapunan. Habang kumakain, tinanong niya si Mateo, bukod sa pagpili mo ng traditional medicine, may iba pa bang dahilan kung bakit lumala ang tensyon ninyo ng iyong ama? Tumahimik si Mateo saglit bago ikwento ang nakaraan. Ang kanyang mga magulang ay nagkakilala noong kolehiyo, nagpakasal, at nagkaroon siya. Ngunit noon, bata pa ang kanyang ama at hindi pa handang magdala ng responsibilidad sa pamilya. Nang matanggap ang offer para sa graduate studies sa Manila, hinikayat ng kanyang ama ang ina na sumama sa kanya sa lungsod. Ngunit pagdating sa Manila, ang ama ay nag-focus lamang sa pag-aaral at pananaliksik, halos walang oras para sa pamilya. Ang kanyang ina, bukod sa pagtatrabaho, ay mag-isang nag-alaga kay Mateo. Dahil sa labis na pagod at stress, nagkaroon ng cancer ang kanyang ina at pumanaw noong siya ay nasa maagang edad na 40. Pagkatapos marinig ang kwento, labis na nalungkot at naawa si Isabela kay Mateo. Hindi niya alam kung paano siya maaliw ng tama. Upang maibsan ang lungkot, mabilis niyang binago ang paksa. Bukas may photoshoot ako para sa profile ng application ko sa pag-aaral sa ibang bansa. Tulungan mo akong pumili ng magandang damit, ha? Kinabukasan, dumalo si Mateo sa forum ng Philippine Traditional Medicine sa The Pearl Manila Hotel. Suot niya ang isang maayos na suot at may dalang maliit na kahon ng regalo. Bago siya umakyat sa entablado para magpresenta, lumapit ang kanyang ama, si Antonio, at tahimik na tumango bilang suporta. Si Isabela, na nasa audience, ay kinunan ng video ang confident na presentasyon ni Mateo gamit ang kanyang cellphone. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagmamalaki at paghanga sa nobyo. Ang presentasyon ni Mateo ay tumanggap ng mataas na papuri mula sa mga eksperto at kasamahan. Si Antonio, na nakikinig mula sa audience, ay nagsimulang tanggapin ang talento at landas na pinili ng kanyang anak. Matapos ang presentasyon, nakatanggap si Mateo ng isang maliit na painting ng isang asul na tulip. Agad niyang naisip na si Isabela ang nagbigay nito. Mabilis niyang hinanap si Isabela sa gitna ng mga tao at niyakap siya ng walang pag-aalinlangan. Pinuri ni Isabela si Mateo, ang galing mo ngayon, ha? Pagkatapos, ikinwento niya ang pagkikita nila ni Antonio at ang naramdaman niyang pagmamalasakit nito para kay Mateo. Kaya, dagdag niya, mag-dinner tayong tatlo mamaya. Gusto ko ring makilala ng maayos si Tito. Bagamat nag-aalangan si Mateo, dumaan si Antonio at pinuri ang presentasyon ng anak. Sinabi niya na umaasa siyang magagamit ang research ni Mateo upang makatulong sa maraming pasyente. Nang magpaalam si Antonio, mabilis na nagpasya si Isabela na kumbinsihin si Mateo na imbitahan ang kanyang ama sa hapunan. Sa kanyang sorpresa, pumayag si Antonio ng masaya. Kinagabihan, naghapunan ang tatlo sa isang eleganteng Filipino restaurant. Masayang ikinwento ni Isabela kung paano, ginamo, ni Mateo ang problema niya sa insomnia gamit ang mga pagkain na may halamang gamot. Sa video call, sumali si Lolo Armando at pabirong ikinwento ang mga nakakatuwang detalye ng kanilang pagkakakilala. Sa gitna ng banter ng maglolo, parehong nahiya sina Mateo at Isabela. Nang dumating ang dessert, ginataang bilo-bilo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mateo at Antonio. Ang dessert na ito ay paborito ng ina ni Mateo noong bagong lipat siya sa Manila, isang pagkain na puno ng masasaya ngunit malulungkot na alaala.
Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tinanong ni Antonio, kailan niyo balak magpakasal? Nag-aalala si Mateo na mahirapan si Isabela sa tanong, kaya mabilis siyang sumagot, isa ay mag-aaral pa sa ibang bansa, Dad. Gusto ko munang maghintay hanggang makabalik siya bago namin ito pag-isipan. Sinang-ayunan ni Lolo Armando, ang mga kabataan ngayon ay may ibang pananaw. Ang pag-ibig ay isang damdamin, ngunit ang kasal ay isang responsibilidad, isang mahalagang desisyon sa buhay. Dahil sa suporta ng kanyang ama at lolo, nagkatinginan sina Mateo at Isabela at ngumiti ng magaan. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Mateo ang kanyang ama sa sasakyan. Nagpahayag si Antonio ng paghingi ng paumanhin sa kanyang tanong tungkol sa kasal at hiniling kay Mateo na ipaliwanag ito kay Isabela. Nakikita ko na si Isabela ay isang mabuting tao, sabi niya. Dapat mong pahalagahan ang iyong kaligayahan. Tungkol sa landas mo sa traditional medicine, hindi na ako tutol. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Labis na natuwa si Mateo sa mga sinabi ng kanyang ama. Nagpasalamat siya sa wakas na tanggap na nito ang kanyang piniling landas. Sa daan pa uwi, tinanong ni Isabela si Mateo tungkol sa ginataang bilo-bilo. Ipinaliwanag ni Mateo na dati, laging nagluluto ng dessert na iyon ang kanyang ina para sa kanyang ama, ngunit madalas itong hindi nakakauwi o nauuwi ng huli. Gusto niyang ipatikim muli ang dessert sa kanyang ama upang maibalik ang alaala ng nakaraan at ang mga bagay na nawala. Pagkatapos, inilabas ni Mateo ang isang bracelet na gawa sa berdeng jade at isinabat ito sa kamay ni Isabela. Ito ay alaala mula sa aking ina, sabi niya. Labis na naantig si Isabela, at tinanong kung bakit niya ito ibinigay sa kanya ngayon. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanyang mga mata at sinabing, dahil mahal kita. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng maliwanag na kalye ng Manila. Pag-uwi, ipinakita ni Isabela ang bracelet sa kanyang mga magulang. Pinuri nila ang kagandahan ng bracelet at sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Habang tinitingnan ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Isabela ang init sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa airport upang magpaalam kay Antonio. Nagpasalamat si Antonio sa kabutihan ni Isabela at humingi ng tawad sa kanyang tanong tungkol sa kasal noong gabi. Samantala, nagplano ang mga magulang ni Isabela na magkampang sa Tagaytay ng 2 araw at iniwan siyang mag-isa sa bahay. Kinagabihan, nagkita si Isabela at ang kanyang mga kaibigan upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap matapos magbitiw sa trabaho. Sa isang tabi, nag-usap sina Mateo at Lester. Tinanong ni Lester si Mateo tungkol sa nalalapit na pag-aaral ni Isabela sa ibang bansa. Sumagot si Mateo, basta't iyon ang gusto niya, palagi ko siyang susuportahan. Sa daan pa uwi, ramdam ni Isabela ang labis na kasiyahan. Hindi lamang niya natupad ang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa, kundi nakuha rin niya ang pagmamahal ni Mateo, pati na ang pagsang-ayon ni na Lolo Armando at Antonio. Pagdating sa bahay, doon lang napansin ni Isabela na naiwan niya ang susi sa bag na nasa opisina. Agad siyang tumawag sa ina para tanungin ang tungkol sa ekstrang susi, ngunit sinabi ng kanyang ina na ang may hawak nito ay sumama rin sa kampang. Wala siyang magawa kundi tumawag kay Sofia para humingi ng tulong, ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang pansamantalang pumunta sa bahay ni Mateo. Nang malaman ni Sofia ang sitwasyon, pabirong nag-text siya, inaantok na ako, hindi na ako makakapunta. Bahala ka na dyan. Dahil wala nang ibang opsyon, napilitan si Isabela na magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Si Mateo naman ay maingat na naghanda ng mga gamit at inayos ang higaan para sa kanya. Habang nagsusuklay ng buhok si Isabela sa banyo, pumasok si Mateo at nag-alok ng tulong. Hindi napigilan ni Mateo ang sarili nang makita ang kaakit-akit na itsura ni Isabela na may basang buhok, kaya't yumuko siya upang halikan ito. Hindi rin tumanggi si Isabela at tinugon ang halik ni Mateo ng may init. Ang gabing iyon ay naging espesyal para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, si Mateo ang unang nagising.
Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela at niyakap ito habang mahimbing pa rin ang tulog. Nang gumalaw si Isabela at sinabing kulang pa ang tulog niya, pabirong inalala ni Mateo ang nangyari noong gabi, dahilan para mamula si Isabela at mahinang hampasin ang dibdib ni Mateo. Habang nag-aayos si Isabela, inalok ni Mateo na samahan siya sa isang maliit na lakad upang bumili ng mga gamit pang araw-araw at ilang bagong pajama. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa supermarket upang mamili ng pagkain. Nang makita ni Mateo na nag-aalangan si Isabela sa pagitan ng dalawang produkto, agad niyang binili ang pareho para sa kanya. Pagkatapos, dinala niya si Isabela sa tindahan ng mga damit pang tulog. Nang pumili si Isabela ng pajama na medyo konserbatibo, pabirong nagpakita si Mateo ng bahagyang pagkadismaya. Habang pauwi sila dala ang mga pinamili, dumating din ang mga magulang ni Isabela mula sa kampang. Nagkita sila sa lobby ng kondo, at masayang inimbitahan ng mga magulang ni Isabela si Mateo na sumama sa hapunan mamaya. Napansin ni Mrs. Reyes ang dami ng pinamili nila, kaya tinanong niya kung para saan ang mga iyon. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Mateo, mga gamit po namin ito. Mamaya po dadalhin ko sa bahay ko. Ang sagot na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Isabela at sa kanyang mga magulang. Nilinaw ni Isabela ang sitwasyon, ipinaliwanag na naiwan niya ang susi kaya't napilitan siyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Lalong nagulat ang mga magulang ni Isabela, ngunit nagpaalam na lamang sila upang maghanda ng hapunan. Pagdating sa bahay, agad na senita ni Isabela si Mateo dahil sa kanyang pagkakamali sa pagsabi ng impormasyon. Nang makarating sila sa pinto ng kondo, nagulat si Isabela nang makita ang bagong electronic lock na ipinalit sa lumang lock. Sinabi ni Mrs. Reyes na subukan niyang ilagay ang kanyang birthday bilang password, ngunit hindi ito gumana. Tumawa ang kanyang ama at sinabing si Mateo ang maglagay ng kanyang birthday. Nang ilagay ni Mateo ang kanyang birthday, bumukas ang pinto. Paliwanag ng mga magulang ni Isabela, ipinalagay nila ang bagong lock upang mas madali para sa kanilang anak na manatili sa bahay ni Mateo. Kinabukasan, habang pumapasok sa trabaho, masayang-masaya si Mateo, dahilan para magtaka ang mga tao sa ospital. Si Isabela naman ay labis na naguguluhan sa setup ng kanyang mga magulang, kaya't kinailangan niyang harapin ang mga tanong na puno ng mali siya mula kina Sofia at Lester. Kinagabihan, dahil hindi alam ang bagong password ng pinto, napilitan si Isabela na muling magpalipas ng gabi sa bahay ni Mateo. Tinulungan niya si Mateo na maglagay ng moisturizer bago matulog. Pabirong sinabi ni Mateo, hindi na kailangan, mas bata pa rin ako kaysa kay Dr. Reyes. Sumagot si Isabela, mas mabuti kung ikumpara mo ang sarili mo kay Miguel Tan. Pagkatapos, hinalikan niya si Mateo ng marahan. Agad namang sumunod si Mateo at hinayaan siyang maglagay ng moisturizer. Kinabukasan, dumalo si Mateo sa defense ng mga graduate students sa traditional medicine. Maraming estudyante, lalo na ang mga babae, ang hindi mapigilan ang paghanga sa gwapong batang judge. Matagumpay ang defense, at binati ni Mateo si Angela Lim para sa kanyang excellent na pagtatapos. Sinabi ni Angela na lilipat siya sa Cebu upang magpatuloy sa mas malalim na pananaliksik. Nang marinig ito ni Miguel, labis siyang nalungkot. Napansin ni Mateo ang reaksyon ni Miguel, kaya't sinenyasan niya itong habulin si Angela. Matapos mag-alinlangan, tumakbo si Miguel upang ipahayag ang kanyang damdamin. Bagamat magalang na tinanggihan ni Angela ang kanyang alok, gumaan ang pakiramdam ni Miguel dahil nailabas niya ang kanyang nararamdaman. Sa hapon, nagpunta sa palengke ang ama ni Isabela at nagkataong nakita si Lolo Armando sa parke. Inimbitahan niya si Lolo Armando na pumunta sa bahay. Sa bahay, masayang ipinakita ni na Mr. at Mrs. Reyes ang mga lumang larawan ni Isabela noong bata pa. Pag-uwi ni Isabela mula sa trabaho, nagulat siya nang makita si Lolo Armando sa kanilang bahay. Mas lalo siyang nagulat nang makita si Mateo sa kusina,
nakasuot ng apron at nagluluto. Pumasok si Isabela sa kusina upang biruin si Mateo. Nang dumating ang kanyang ama, mabilis siyang nagpaalam na kukuha ng tubig, habang si Mateo naman ay bumalik sa pagluluto. Pagkatapos ng masayang hapunan, magkasamang naghugas ng pinggan sina Mateo at Isabela. Sinamantala ni Lolo Armando ang pagkakataon upang suriin ang pulso ni Mrs. Reyes. Napansin niya ang ilang hindi pangkaraniwang senyales sa kalusugan ng ginang, ngunit hindi niya ito sinabi agad. Payo niya, mas mabuti kung magpa-check up si Mrs. Reyes para makasigurado. Kinabukasan, opisyal nang nag-resign si Isabela sa The Pearl Manila. Pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Mateo gaya ng nakasanayan. Dahan-dahan niyang inuwi ang kanyang mga gamit mula sa opisina. Napansin ni Mateo ang isang commemorative pen ng hotel sa mesa ni Isabela, kaya't kinuha niya ito at sinabing, sikat ang pen na ito sa ospital. Itago ko muna, baka may makakilala. Dagdag niya, bukod sa trabaho sa ospital, tatanggapin niya ang offer na maging visiting lecturer sa isang universidad. Gusto niyang hilingin ang pen na iyon bilang swerte para sa kanyang bagong trabaho, at para na rin hindi masyadong mami si Isabela habang nasa ibang bansa siya. Habang kumakain ng merienda kasama sina Sofia at Lester, nakatanggap si Isabela ng mensahe mula sa isang dating kliyente na naghahanap ng pribadong villa sa Manila para sa isang sikat na Korean actor na mag-show shooting sa Pilipinas. Nang makita ang larawan ng aktor, agad itong nakilala ni Sofia bilang bida sa drama na kasalukuyan niyang pinapanood. Kinagabihan, pinilit ni Sofia si Isabela na panoorin ang drama upang ma-appreciate ang kagwapuhan ng aktor. Si Lester naman, na naiinggit, pabirong sinabi, wala namang espesyal, mas pogi pa rin kami. Dahil dito, sabay siyang pinalaya sa kusina ng dalawang babae upang magluto dahil sa kasal-anang pagiging gato, etc. Pagkatapos kumain, nakita ni Isabela si Mateo na nanunood ng parehong Korean drama sa laptop. Tinanong niya kung bakit ito nanunood, ngunit laking gulat niya nang purihin ni Mateo ang kagandahan ng female lead. Agad na napansin ni Mateo ang maling sinabi niya, kaya tumahimik na lamang. Nang makita ang eksenang kab-idan, pagpadyak ng kamay sa pader, ng male lead sa female lead, sinubukan itong gayahin ni Mateo kay Isabela. Ngunit bigla siyang nagulat nang lumingon si Isabela, dahilan para mabilis niyang bawiin ang kanyang kamay at umalis. Kinabukasan, dahil day off, inayos ni Isabela ang kanyang mga dokumento bilang paghahanda sa pag-aaral sa ibang bansa. Natagpuan niya ang isang lumang kahon sa itaas ng cabinet na may lamang savings account at bank card na matagal nang inihanda ng kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano nag-alala ang kanyang ina noon tungkol sa pag-aaral niya sa ibang bansa, kaya't labis siyang naantig sa pagiging maalalahanin ng kanyang mga magulang. Habang itinatago ang kahon, dumating ang kanyang ina mula sa check-up. Agad siyang tinanong ni Isabela tungkol sa resulta. Sinabi ng kanyang ina na kailangan pang maghintay ng mas detalyadong ulat, ngunit sa pangkalahatan ay maayos ang kanyang kalusugan. Gayunpaman, ito ay upang hindi mag-alala si Isabela. Ang totoo, mayroon ng preliminary result, at itinago ito ni Mrs. Reyes sa cabinet sa kusina upang huwag ipakita kay Isabela. Pagkatapos, lihim na pumunta si Mrs. Reyes sa ospital upang ipakita ang resulta kay Mateo. May sinabi ang doktor na parang may problema sa kaliwang bahagi ng dibdib. Mukhang hindi maganda ang ekspresyon ng doktor, kaya't medyo nag-aalala ako, sabi niya. Sinuri ni Mateo ang resulta at pinayuhan siyang magpa-examine pa para makasigurado. Tinulungan siya ni Mateo na magpa-schedule ng mas detalyadong pagsusuri sa tulong ng isa niyang kasamahan. Nang magtanong si Isabela sa text, nais sanang sabihin ni Mateo ang totoo ngunit nag-alinlangan siya dahil ayaw niyang mag-alala si Isabela. Maya-maya, lumabas na ang resulta ng mas detalyadong pagsusuri. Natuklasang may tumor, maaaring benign ngunit hindi rin maalis ang posibilidad na malignant.
Pinayuhan ni Mateo si Mrs. Reyes na pag-usapan ito sa pamilya bago magdesisyon sa biopsy. Matapos mag-isip, pumayag si Mrs. Reyes na magpa-opera upang matukoy ang kalikasan ng tumor. Inischedule ang operasyon sa makalawa. Pinayuhan ni Mateo si Mrs. Reyes na ipaalam ito sa kanyang asawa at kay Isabela, ngunit tumanggi si Mrs. Reyes dahil ayaw niyang dagdagan ang stress ni Isabela bago siya umalis. Kung benign ito, magiging walang saysay ang pag-aalala niya. Kung malignant ito, hindi na itinuloy ni Mrs. Reyes ang kanyang sinabi. Hiniling niya kay Mateo na panatilihing lihim ang sitwasyon. Bagamat mahirap, nangako si Mateo na tutuparin ang hiling ni Mrs. Reyes. Pagkatapos umuwi, sinabi ni Mrs. Reyes ang totoo sa kanyang asawa. Pinilit ni Mr. Reyes na manatiling kalmado habang inaalaw ang kanyang asawa, kahit na sa loob ay labis din siyang nag-aalala. Kinagabihan, nagkunwari ang mag-asawa kay Isabela na may biglaang seminar si Mrs. Reyes sa isang kalapit na lungsod, at si Mr. Reyes ay nag-adjust ng kanyang schedule upang samahan ang asawa, na parang isang maikling bakasyon. Walang pagdududa si Isabela sa kanilang sinabi. Kinabukasan, pumunta sina Mr. at Mrs. Reyes sa ospital upang magpa-admit. Ipinakilala ni Mateo si Dr. Chu, isang eksperto sa surgical oncology, upang pangasiwaan ang kaso ni Mrs. Reyes. Sinuri ni Dr. Chu ang kalagayan ni Mrs. Reyes at pinayuhan siyang huwag masyadong mag-alala, magpahinga, at maghanda para sa operasyon kinabukasan. Hiniling ni Mrs. Reyes kay Mateo na samahan si Isabela sa mga susunod na araw habang nasa ospital sila. Mabilis na naganap ang operasyon. Sa buong panahon, nasa tabi ni Mr. Reyes si Mateo sa waiting room. Lumabas si Dr. Chu pagkatapos ng operasyon upang magbigay ng balita, ang tumor ay malignant, breast cancer, ngunit sa kabutihang palad ay natuklasan ito sa maagang yugto at wala pang metastasis. Ipinaliwanag niya na may dalawang opsyon para sa susunod na operasyon, breast conserving surgery o total mastectomy. Pinili ni na Mr. Reyes at Mateo ang breast conserving surgery upang mabawasan ang epekto sa mental at pisikal na kalusugan ni Mrs. Reyes. Pinayuhan ni Dr. Chu si Mr. Reyes na huwag masyadong mag-alala dahil sa maagang pagkakatuklas, positibo ang prognosis. Matapos ang operasyon, binisita ni Mateo si Mrs. Reyes at sinabing magpahinga siya ng ilang araw bago ma-discharge. Sa loob ng 2 linggo, lalabas ang detalyadong resulta ng histopathological analysis, na gagamitin upang matukoy ang susunod na hakbang sa paggamot, chemotherapy, radiation therapy, o hormone therapy. Nag-aalala si Mrs. Reyes tungkol sa posibilidad ng chemotherapy o radiation therapy, takot siyang mawalan ng buhok at mahirapang kumain. Pinayuhan siya ni Mateo na huwag masyadong mag-isip ng negatibo dahil makakaapekto ito sa kanyang recovery. Nangako si Mateo na, bilang isang oncologist, gagawin niya ang lahat upang makahanap ng pinakaangkop na treatment plan para sa kanya. Matapos magbigay ng res ita, bumalik si Mateo upang sunduin si Isabela para mag-dinner. Napansin ni Mateo na medyo malungkot si Isabela dahil hindi madalas sumagot ang kanyang mga magulang sa mga text, iniisip niyang baka sobrang saya nila sa kanilang bakasyon, kaya nakalimutan siya. Bagamat nakaramdam ng guilt si Mateo sa pagtatago ng sitwasyon, wala siyang magawa dahil sa kanyang pangako kay Mrs. Reyes. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagkukwento kay Lester, pinayuhan siya ng kaibigan, Mateo, hindi maganda ang patuloy na pagtatago. Isa sa mga pinakamalapit na tao sa kanyang ina. Kung hindi mo sasabihin, maaaring magdusa siya sa hinaharap dahil hindi siya nakasama sa pinakamahirap na panahon ng kanyang ina. Mas mabuti pang malaman niya ngayon kaysa magsisi siya sa huli. Bagamat tama ang payo, nag-alinlangan pa rin si Mateo kung paano niya ito sasabihin kay Isabela. Samantala, natapos na ni Isabela ang pag-aayos ng kanyang mga gamit at nagpaalam na sa mga kaibigan sa The Pearl Manila.
Habang inaasikaso ang huling mga dokumento para sa visa, naisip niyang dumaan sa ospital upang bisitahin si Mateo dahil malapit lang ito sa lugar. Sa oras na iyon, nasa ospital si Mateo kasama ang mga magulang ni Isabela upang tulungan sila sa discharge process. Hindi inaasahan ni Mrs. Reyes na makita ni Isabela ang tatlo sa kanila sa lobby ng ospital. Pagkaalis ng taxi na sinakyan ng kanyang mga magulang, tinawag ni Isabela si Mateo sa likod ng ospital upang mag-usap. Habang iniisip ang kakaibang kilos ng kanyang mga magulang at ni Mateo nitong mga nakaraang araw, hindi na napigilan ni Isabela ang sarili at diretsyong tinanong, may sakit ba si Mama? Hindi na makapagtago si Mateo, kaya't inamin niya ang buong sitwasyon. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, parang nabagsakan ng langit si Isabela. Labis siyang natakot at nagalit kay Mateo dahil itinago nito ang mahalagang impormasyon. Alam mo ba kung gaano ako natakot matapos marinig ang lahat ng ito? Galit na sabi ni Isabela. Humingi ng paumanhin si Mateo at sinubukang ipaliwanag ang dahilan, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Isabela at umalis na lamang. Bumalik si Mateo sa kanyang opisina na mabigat ang loob. Naalala niya ang kanyang ina na dating lumaban din sa cancer, at ang sitwasyon ni Mrs. Reyes ay nagdala ng masakit na alaala. Pagkatapos ng shift, sinubukan niyang tawagan si Isabela ngunit hindi ito sumagot. Nang tawagan niya si Sofia, nalaman niyang magkasama ang dalawa. Pinayuhan ni Sofia si Isabela, magtiwala ka kay Mateo. Isa siyang oncologist, at sinasabi niyang maayos ang sitwasyon ng mama mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos ng usapan, dumating si Mateo upang sunduin si Isabela. Maingat niyang ipinaliwanag, pagkatapos ng operasyon, gusto ng mama mo na hintayin ang final results bago sabihin sa iyo. Bilang doktor, obligasyon kong igalang ang pasya ng pasyente, kaya't kailangan kong itago ito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang mama ko, pumanaw din dahil sa cancer. Noon, pagkatapos ng klase, palagi akong tumatakbo sa ospital para makasama siya. Dahil sa paliwanag ni Mateo, unti-unting nawala ang galit ni Isabela. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang naging reaksyon. Pasensya na, Mateo. Masyado lang akong nag-aalala kaya't naging emosyonal ako, sabi niya. Nagyakap ang dalawa bilang tanda ng pagkakasundo, pagkatapos ay umuwi ng magkasama. Pagdating sa bahay, iniwan ni Mateo si Isabela upang makasama ang kanyang pamilya. Pagdating ni Isabela, sinubukan ni Mrs. Reyes na magpanggap na maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit nakita ni Isabela ang drainage bottle sa tabi ng kama ng ina, na nagbigay ng clue sa totoong sitwasyon. Sinabi ni Isabela sa kanyang mga magulang na alam na niya ang lahat. Nang makita ang drainage bottle, hindi napigilan ni Isabela ang kanyang mga luha. Magkayakap ang buong pamilya, nagpalagay